Hi Scorpio, welcome and this is your reading. Love reading tayo. Be open-minded, hindi halos lahat makaka-resonate, piliin lamang. Then, thank you nga po pala sa mga nag-subscribe and welcome po sa mga bumabalik at sa mga bago. Start na po tayo. Okay, twin flame. May twin flame energy, maybe soulmate. Then, meron dito snake. Okay. Merong mirror. So, ibig sabihin, twin flame energy, mirroring each other. Pareho kayong nararamdaman. Then, may engagement. Twin flame na, may soulmate pa. Wow. Diba? Okay. Panghuli na natin tong ahas. Ayan. Ito yung nakikita ko dito, no? Meron dito na parating sa'yo, bago, okay? Bagong magmamahal, bagong pag-ibig. Then, nakikita ko rin to na soulmate mo to, na twin flame mo pa, okay? Kumbaga, ang parating sa'yo ay meron kayong soul connection. Then, yung partnership andyan. Then, meron ditong balanse. Balanse yung relasyon na parating sa'yo. Then, kumbaga, pareho kayo ng nararamdaman. Pareho kayo nagkakapurihan. Okay? Kumbaga, pinupuri mo yung isa, pinupuri ka din niya. Kasi meron nga ditong mirroring each other. Kumbaga, kung ano yung nararamdaman mo, ganun din yung nararamdaman niya. Para bang kambal, ganun. Then, nasa-sense ka niya, nasa-sense mo din siya, yung tipong ganun. Then, nakikita ko rin dito na meron ka ditong sabihin natin na meron ka ding karanasan dito na masakit na pangyayari, no? Na ito ay, kumbaga, nagkaroon dito ng marka sa iyong puso, okay? Kasi meron ako nakikita kan dito, merong sugat, okay? Sugat ng nakaraan, kumbaga. Pero ganun pa man, tapos na kasi yun. So ngayon, nakikita ko rito na may engagement na parating sa'yo, okay? Merong pagmamahal, merong, kumbaga, pagkikita. Kumbaga, maybe nasa LDR situation ka or pwede rin sabihin na hindi mo pa to nakikilala, biglaan ka na lang sasaprasahin ng universe, o kaya pwede rin sabihin na malapit na kayo magkita nung ka-LDR mo, may pagkikita muli. Kaya lang, may kaya lang kasi dito, kasi sa twin flame journey, or soulmate, ganyan, meron talaga, hindi talaga may iwasan na mayroong kontrabida. So, ganun pa man, kahit may kontrabidang yan, aalisan mo yan. Kumbaga, ikaw pa rin ang magwawagi, kasi ang kontrabida, hindi nagwawagi yan sa bida. So, kahit paanong gawin itong malisyosang ahas na ito, kasi ito ay merong maiinggit kasi sa iyo, okay? Pag nangyari kasi ito, kasi itong parating sa promising, kumbaga, maganda ang hangarin nito, stable na ang tao nito, then pwede rin sabihin na gwapo, maganda, and then stable na yung financial nito, kaya meron talagang hindi may iwasan na merong mainggit sa iyo, kapitbahay, kaibigan, or kamag-anak, or depende sa sitwasyon na nakikita kung ano yung nangyayari sa relasyon mo. So ngayon, ito lang ay isang babala na mag-ingat ka, huwag ka din masyadong katiwala, okay, para alam mo yon, hindi kumbaga hindi maagaw, kasi or pwede rin sabihin na itong twin flame mo, meron siyang katangian na attractive, so hindi maiwasan na meron talagang mainggit sa'yo, okay? So iingat-ingat lang din sa mga pagkakatiwalaan, sa mga ikinukwento. Kumbaga, kung may dumating man sa'yo, magikan mo ng sekreto, huwag mo munang ibunyag, dahil meron talagang maiinggit sa sitwasyon mo. Ayan, tingnan pa natin kung ano pa yung mga clue.
Ba't kasi may mga naiinggit na, hindi na lang maging masaya sa kapwa. Diba? Kasi once di ka naging masaya ka sa kapwa, o di bibigyan ka din ni universe ng katulad ng gantimpalang natatamasa ng iba, o diba? Kaya ano, kapag halimbawa may mga masasayang nangyayari sa buhay ng ibang tao, ano na lang din, kumbaga, purihin mo na lamang at manalangin ka magkaganong ka din. Hindi yung maninirat mga akit or sabihin natin mga agaw, diba? Masama yun. Ayun. Kasi bakit pa may mga ganyang-ganyang ahas? So, ganun pa man, start na ulit tayo. Okay. Pasensya na sa ingay nung sasakyan. Kung nakikinig niya man, okay? Yung parating sa'yo, no, very kumbaga success, no? Kumbaga, mabilis tong mag-isip, mabilis siyang magkaroon ng panibagong idea. Very, kumbaga, ambitious, kumbaga, marami siyang gustong mangyari, marating sa buhay. Maybe, stable na to kasi itong taong ito may pagka-perfectionist, kumbaga, gusto nito laging perfect. Yun nga lang, kung pero kung kaya mo naman sakyan yung ugali na gano'n, yung pagiging perfectionist ng tao nito, magkakasundo naman kayo kasi nakalagay naman dito na complementing nyo lang yung nako-complement nyo yung bawat isa. Ayun. Doon, itong tao ito ay gusto talaga magtagumpay or pwede rin sabihin ito yung energy mo. Ikaw yung tipo ng tao na ambitious. Then, gusto mo talaga mag-success. Sa bagay, lahat naman tayo gusto talaga mag-success. Pero, itong taong kasing ito ay napaka-focus. Focus sa trabaho or focus sa kanyang ginagawa. Kumbaga, ito ay kapag gumagawa or may mga plano or may mga gustong mangyari, uma-action talaga ang tao na ito. Hindi na to nagpapatumpik-tumpik pa. Okay, ganun yung kanyang energy. Then, next clue, itong taong ito ay mahal niya yung sarili niya. Kumbaga, nire-respeto. Kumbaga, meron siyang tapang at lakas ng loob. Kasi meron tong taong ito na merong lakas sa loob. Kumbaga, may lakas ng loob na nai-impluwensyahan niya din yung iba. Okay? Ito yung nakikita ko. Then, nakikita ko rin dito na itong taong ito ay nire-respeto ng karamihan. Okay? Ayan. Ayun nakikita ko. Pero itong tao ito yung matapang, okay? Na parang isang leon. Kumbaga kapag kailangan niyang sabihan yung hindi to magpapakaya. Ganun yung energy niya. O baka naman ikaw yung ganito yung energy. Hindi ka nagpapakaya sa ibang tao. Okay? Then, lumabas din meron ditong malakas na Leo and Gemini. Okay? Gemini energy or pwede niyo sabihin, Gemini yung person na parating sa'yo. Okay? And Leo. Meron din dito, Temperance reverse. So, ibig sabihin itong taong ito ay minsan, sabihin natin na nadi-distract din siya sa mga sinasabi ng ibang tao. Ganun pa man kahit may lakas ng loob, minsan na iirita din siya sa mga sinasabi ng tao. Ayaw kasi ng tao na ito na kinokontrol. Okay? Then, nakikita ko rin dito na ito yung nagkakaroon na ng inner healing. Kumbaga, nalampasan niya na yung mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Then, ayun nakikita ko. Then, lumabas the Hierophant. Meron Taurus energy dito, okay? Narito nga po pala Gemini, Leo, Sagittarius, and Taurus energy, yung person na parating sa'yo, okay? And itong taong ito ay matalino. Kumbaga, relihiyoso ito. Meron siyang tradisyon na pinaniniwalaan, okay? Then, nakikita ko rin to na very edukado. Alam niya yung kanyang mga sinasabi, then matalino siya, then marami kang matututunan sa tao na ito about sa buhay or sa mga karanasan niya sa buhay. Then, i-share niya yun sa iyo, okay? The Hierophant, meron siyang pinaniniwala ang sistema. Ganon yung nakikita ko dito kay Hierophant, okay? Meron ditong Gemini, Leo, Sagittarius, and Taurus energy. Okay, tingnan pa natin kung ano pa yung mga sign. Okay. Then, lumabas dito ang the moon, kumbaga yung nangyayari pa sa'yo, naka-hidden pa to, kumbaga hindi pa binubulgar. Kumbaga, sekreto pa,
maybe, sabihin natin na bago mo to makilala, hindi niya muna sasabihin yung kalagayan niya sa buhay niya, ganon. May pagka masikreto tong taong ito kasi ano to kumbaga maganda na yung katayo na to sa buhay. Maybe susubukin ka nito, okay? Yun lang yung nafe-feel ko. Then, lumabas dito yung love, okay? Mahal ka ng tao na ito. Or pwede rin sabihin kung hindi mo pa ito nakikilala, mamahalin ka ng tao na to. Then, meron ditong ano to, fish. Fish ba to? Okay, fish. So, ibig sabihin, meron ditong paglago. Gusto nito, lumago kayong dalawa. Yung pagsasama nyo, if ever na maging kayo, no? Gusto nito malago. Gusto nito mag-growth kayo. Kasi marami kang matututunan sa tao na to at ganun ka din sa kanya, okay? Para baga mag-share kayo ng mga experience yun naganap sa inyong mga buhay-buhay, ganun. And then, dun kayo mag-i-start ng conversation. Then, nakikita ko rin dito na meron din tong Ita, no? So, Ita means maybe Italy or pwedeng foreign lang parating sa'yo. Then, nakikita ko rin dito or pwede rin sabihin nasa Italy ka ngayon, working abroad, or pwede rin nandun ka ngayon nakatira. Okay? Or pwede rin half-half, ganyan. Half Filipino, half foreigner, mga ganun. Then, nakikita ko rito ng name. So, ibig sabihin, gusto nitong malaman kung anong pangalan mo. Or pwede rin na biglaan kanya nakita sa yung picture mo sa friends, mga ganun ba, sa mga kaibigan, nakita ka, gusto niyang malaman o alamin yung pangalan mo. Then flowers, so ibig sabihin itong taong ito ay mayroon tong personal growth, kumbaga lumalago siya, marami na siyang natutunan, kumbaga sa lahat ng karanasan na nararanasan niya, ayun, marami, kumbaga dun siya lumago sa experience na kanyang kinaharap. Then, lumabas ditong astronaut. So, ibig sabihin, itong taong ito ay traveler din. Lumabas din ang elephant. So, nakikita ko dito na magiging kang masaya nito. Gusto nito mag-explore. Kumbaga, gusto nitong iparamdam sa'yo yung buhay na na-experience niya before, no? Kung hindi mo pa na-experience yung mga bagay na gusto niya iparamdam sa'yo yung tipo na kakaiba, ganon. Mahilig to sa mga adventure, camping, mga ganyan. Ito yung nafe-feel ko sa tao nito. Travel, mahilig siya, kumbaga gala siya. Yung tipong tao na gusto niyang iparana sa iyo yung mga ganong bagay na magkasama kayong dalawa. Ganon yung nafe-feel ko dito. Then, lumabas tong leaves. So, ibig sabihin itong tao na ito ay masaya. Masaya siyang kasama. Gusto niya totoo yung usapan, totoo yung samahan nyo, totoong relasyon, ganun, okay? Then, meron din ditong rabbit, so, ibig sabihin, gusto nitong lumago, then, meron pa ritong fish, parehong, meron ditong bird, kumbaga, ikaw yung maiisip ng tao na to na ideal woman para sa kanya, or ideal man, parang, naiisip niya na ikaw yung, yung kanyang magiging asawa, yung makakasama sa hinaharap, ganun. Then, lumabas tong dalawang heart, so, ibig sabihin, love. Then, lumabas pa tong isang love. Ibig sabihin, mahal ka talaga nito. Meron siyang magugustuhang katangian sa'yo, okay? Na hindi niya na-experience sa iba. Ganon. Maybe itong taong ito may pusa or pwede rin ikaw mahilig ka sa pusa, okay? Malakas yung intuition. Then, meron ditong key and the lock. So, ibig sabihin, ikaw yung susi sa puso ng tao na to, or pwede rin sabihin na itong taong ito ang susi para sa'yo, okay? Maganda yung mo kasi talagang promising. Yun nga lang, pag-ingatan mo, no? Kasi may mainggit sa iyo na maybe isang kaibigan or family na kailangan ng pag-ingatan kasi huwag ka masyado. Kung may dumating man sa'yo na person na ganito, isikreto mo muna kasi baka ahasin. Then, meron ditong letter B, letter F, BF. Meron ditong letter I, letter D, or pwede rin sabihin ito yung first letter mo, no? Meron letter T, and V, N, V, victory, double victory, dalawa. Maybe Vic. Baka ang pangalan nito ay Viv. May salita bang ganun? Beer. Read. Tin. Baka palayo mo tin. Okay, bahala na, no? Basta ito yung mga letra. B, F, D, R,
N, I, V, victory, victory, and T. Ayun, meron din ditong letter D. Okay. Then, meron ditong 9, maybe 29 years old, 20, 27, okay. Ayan. 18, baka may 18 years old dito. Ayan. Meron ditong 29, 27, 21, 28, and 20 years old. So, bagets. Okay. 27, 28, 29. 19, 17, 18. Ayan. Or pwede rin sabihin na ito yung birthday mo. 18, 27, 29, 20, 12, 17, 18, 19. Then, meron dito September. Okay, pwede rin September 18, 27, 29, 20. May mangyayari sa yung ganyang, di next month. Aquarius. Okay, may Aquarius dito. Then, ano pa to? Park. O, may posibilidad na makita mo to sa park. Joker. Okay, maybe ikaw yung Joker o pala or Joker yung person na parating sa'yo. Kaya siguro happiness, lumabas din tong happiness sa lips. So, ibig sabihin magiging ka masaya dito. Sweet din tong tao na to. Then, Japan. Okay, meron din Japan. Japan. Ano to? I love you. Okay, mahal ka niya. Then, ilan ba lumabas na love? Ayun o, bali 4 na to. I love. Okay, mahal ka talaga ng tao na ito. Magugustuhan ka talaga nito, yung katangian mo. Then, curly hair. Okay, maybe kulot ka or pwede rin kulot yung person mo. Ayun lang po. Ito yung mga sign, no? Thank you for watching and love and peace.